Hello po mga kababayan, ito po muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito, ay may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ng ating subscriber, viewers po natin, na kung saan simple naman ang kanyang katanungan, meron daw pong nag-encroach sa kanilang lupa. Paano daw po sila mapapalis? Ang dami na po nating videos tungkol dito sa topic nito. But out of courtesy, no? Kasi po, napapansin po ninyo, may marami tayong mga topics na na-take up na natin, di ba? Pero pag may sumulat po sa atin, lalo na nag-exert ng effort po yan, there is a compelling reason for me na ibigyan po ng daan at kasagutan yung kanilang mga katanungan kasi possible po na hindi po na napanood yung ating video tungkol sa ganitong usapin, no? At saka para naman po out of courtesy, yan po yung nag-exert sila ng effort na to reach out with our channel. They spend time, no? Para po sumulat sa atin. So, courtesy demands na dapat din po ibigyan natin ng katugunan. But sabi mo natin lagi, no? I cannot promise na lahat po ng inyong katanungan ay masagot po natin because it is physically impossible, no? On my part na matugunan po lahat ang katanungan because we have over 1,000 videos already. Ay, pagpalagay na lang po na kahit bawat video po natin, 5 po ang magtatanong, ay physically impossible po na masugot po natin ang lahat na yan, no? Kahit na wala tayong gagawin dito, 24/7 na magsasagot ng mga katanungan yan ay wala po tayong oras dyan. So, sa abot po ng ating makakaya, best effort basis po ang ginagamit po natin na batayan, no? Para masagot po ang inyong katanungan. I hope you understand. Okay, maraming salamat. Okay, let us now proceed with our discussion. Sabi niya dito, oh, by the way, ang sumulat po sa atin ay si Noni Kal ah, Kaluwad. That is ang kanya pong username. Sabi niya, paano po mapapalis ang mga taong nag-encroach sa lupa namin? May titulo po kami. Kaso po, ang matapang at ginawa nilang garage, yung garahe, yung lupa namin. Well, sad to say, no? May mga taong ganyan, no? Dalawa lang yan. Either nag-encroach sila intentionally at ng lamang, gusto nilang makagamit ng property na hindi naman kanila, or nakapag-encroach sila because of ignorance, sa paniniwala nila na yung lupang yon ay sakop nila. So, ang gagawin ninyo is, kung sigurado kayo, lalo niyan, titulado naman ng inyong lupa, you ask your genetic engineer na mag-conduct po kayo ng relocation survey. Relocation or verification survey. Right? So, and then you give notice, no, yung inyong geodetic engineer, kayo, bigyan nyo ng sulat yung inyong kapitbahay na nag-encroach, no, sa inyong lupa na magkaroon kayo ng relocation survey. Tanda po natin na ang gagawin lang po notice lang, hindi po kailangan ng consent, no? Hindi po kailangan ng consent, notice lang na magkaroon kayo ng relocation survey upang sa ganon sila mayroon silang testigo o yung inyong barangay na i-request niyo na mag-witness doon sa gagawing pag-survey ng inyong geodetic engineer para ma-pinpoint kung saan ang reference point na ginamit ng inyong geodetic engineer sa kanyang pag-survey. So, yun lang ang purpose po ng pagbibigay po ng notice upang makita ng inyong adjacent owner at ng inyong witness kung saan kumuha ang inyong geodetic engineer ng reference point. Kasi po, pag magkaiba po kasi ang reference point na ginamit, hindi po maging accurate po ang gagawing survey. Ngayon, saan ba kumukuha ang geodetic engineer ng mga datos tungkol dun sa reference point
mga boundaries po. Siyempre po yan, nasa titulo po yan. Yan yung titulo. Nandun po, ang tawag po niyan ay mga technical description na nakalagay po sa inyong titulo. So, base po sa resulta ng pag-survey, dito malalaman ngayon kung sino ang naka-encroach. So, if it appears na base sa resulta ng survey ay maliwanag na ang inyong kapitbahay ay nag-encroach sa lupa ninyo at ginagawa itong garahe at matapang pa sila. Okay? Well, una, ihabla nyo sa barangay. Pag wala pong mangyaring pag-ayos sa barangay, ay kumuha po kayo ng Certificate to File Action o CFA. Ngayon, after that, then get in touch with your lawyer upang makapag-file kayo ng forcible entry, no, with damages sa korte doon sa inyong kapitbahay na yan, or action publicana, no, para ma-recover po ninyo ang possession po ng inyong lupa na in-encroach. Or kung yung nag-encroach ng lupa ay sinasabi niyang siya yung may-ari, so nakaposisyon siya doon, at mahigit ng 1 taon na nandun siya. Ang ganyan pong gagawin, alam na po ng lawyer ninyo yan, no? Mag-file na kayo ng tinatawag nating action reinvindicatoria, meaning to recover ownership and possession of this property. But yun, titulado po ang inyong lupa. So, your title is your best insurance na you have the best proof of ownership. Kaya, huwag kayong magpadala sa pananakot sa inyo, matapang sila, then ipaglaban po ninyo ang inyong karapatan sa inyong lupa. By gamitin po ninyo ang batas, no? Upang sa ganon, mapaalis po sila at mabigyan po kayo ng kaukulang danyos, no? You can claim damages, attorney's fees dito sa nag-encroach po ng inyong lupa. Kasi karapatan po ng may-ari ng lupa. In fact, obligasyon natin yan na proteksyonan ang ating integridad ng ating ownership doon sa lupa. Okay? Para magkaroon po tayo, because under the law, we are guaranteed as landowner peaceful possession, lawful possession and enjoyment of our property. So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ng ating viewers. Now I suggest you get in touch with your lawyer, no, for further legal assistance po natin, no, ninyo, so that yung mga kaakibat ng legal remedies ay maaari po ninyong maisagawa within the confines of the law. So, sa kapapasok pa lang, at kung hindi po pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-follow sa YouTube pa natin at saka sa Facebook, no? At pwede po makahirit po sa inyo ng isang subscribe, share, follow, no? At upang sa ganun, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, no, your neighbors or acquaintances, upang sila din ay may mapulot na kalaman, no, tungkol sa batas. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Looking forward to see you again, no, in the next video po natin. Bye for now. God bless.